Hello guys, mga kasawa. Ayan. Andito na naman ang inyong lingkod, kay Juan Magsasaka. So guys, mga kasaka, update ko kayo ngayon sa ating bagong vermi worm o yung ating African Nightcrawler. At ito na nga, kung natatandaan nyo, yung una kong naging vlog sa vermiculture ay ang pinaka kanyang bahay ay gawa lang sa kahoy, yung sa gilid ng kahoy. At ngayon ito na nga, mas matibay, so concrete na siya at mas malaki para mas matagal na siyang gamitin, so, at mas malaki na yung laman niya. So ayan na nga, nilagyan na namin siya ng laman. So ito yung una, dalawang ginawa natin para kung mag-harvest tayo dito sa una, may nakaabang na dito na panibago. Ito yung mag-harvest tayo, lagay lang dito yung bulate, yung ating African Nightcrawler. So ito na nga yung ating organic fertilizer na tinatawag, yung vermicast. So makikita natin ito, ayan o, ayan na siya. So makikita nyo, para siyang pellets na itsura. Ayan, ayan o, yan yung ayan o, ayan, para siyang pellets. Ayan. Ayan. So paborito yan ng mga bulate, yung saging. Yan yung nagsisilbing source of potassium natin. So inilagay din natin dito yung mga damo na tinabas natin. So importante yan, yung mga nasa paligid, yan, ipil-ipil yan, mga dahon yan. So nagsisilbing yan yung nitrogen. So sa nitrogen, saka yung saging naman, yan yung potassium. Siyempre potassium, alam naman natin na sa pagpapabulaklak, saka siyempre sa bunga, yung development ng bunga. At ito na nga, yan, palagi natin siyang siyempre babasa-basain, regular din natin. So para at least mas madali sa ma-decompose, gaya nito, dapat laging yan. So ito dadagdagan pa natin kasi nga bababa pa yan. Mas maganda, mas mataas pa dyan sa hollow blocks. Bali nasa 3 patong siya, hollow blocks. Kung laki, mas malalim, mas maraming laman ang kailangan nito. So mas marami tayong ma-harvest ngayon. At siyempre pag mas pwede pa natin siyang dagdagan. Ang kagandahan lang talaga ng ganitong concrete, so hindi ka na pabago-bago ng na mag-worry na baka mabulok yung ating pinakabahay ng bulate. So mapansin natin wala naman siyang bubong, pero dito natin siya itinapat. Saka tiningnan ko rin yung direksyon ng araw. So sa umaga naman wala din, hindi siya naarawan kasi nga may puno ng duhat. Sa hapon, lalo naman sa hapon, ayan, hindi rin, mas magandang pwesto niya, naliliman. So mapansin natin, kalimitan may standard din naman kasi talagang sukat siya, pero kumbaga wala nang problema yun. Mas maluang, mas madali kang makakilos, lalo na pag-harvest, pag sa salandra. Saka isa pa, so ang gagawin natin dito, mapansin natin, lagyan natin ng upo, lalagyan natin ng kapangan para at least double purpose siya sa gilid. So paggagapangan natin, lalagyan natin ng gulay. So meron ka ng abono, meron ka ng yan, na gulay na mapakinabangan. Yan ang kagandahan ng ng vermiculture o yung African Nightcrawler. At ito na nga,
hindi ka mag-aalala na mas maganda siyang alagaan. Hindi ka mag-aalala na baka siya nakawin, baka siya mawala kasi nga wala mag-interest, bulate lang siya. Pero ang hindi nila alam gano'n ka-importante ito. Bulate sa ating, bukod sa magagamit natin sa ating gulayan, to saka isa pa ay magamit din natin sa pwede natin kung mas malaki yung mas marami maano natin ma-harvest, mas makapagbenta pa tayo, so additional income din sa atin. Ang importante din siyempre kailangan natin magtanim ng mga saging sa ilalim. Hindi ko na ito na nilagyan natin ng animal manure, yung baka, dumi ng baka, basta lahat, dumi ng kambing, baboy, ganyan, basta decompose na siya. Yan, ilalagay natin kasi source of nitrogen pa rin siya. Yung nasa paligid, mga damo, nitrogen pa rin yan. Lahat ng mga green na yan, nakikita natin sa paligid, ipil-ipil, yan. Lahat pwede natin pakain eh. Wag lang yung mga matatamis, yan, ganyan, siyempre, nilalanggam yan. O yung mga food waste na o kanin, mga ganyan, so hindi talaga siya okay lang yung mga ritaso ng gulay, yan, pwede yan. Ayaw lang ng bulate yung mga sobrang matatamis kasi hinahabol yan ng langgam. So yun lang, ganun lang kadali. Dilig-diligan mo lang siya, hindi naman lalo sa araw-araw. Pag nakita mong pa siya, fresh pa siya, basa pa siya, so hindi naman kailangan. Saka isa pa, tinayo natin siya dito sa mataas na lugar, sa batuhan, yung tipong hindi natin halos mapakinabangan, hindi gumanda yung halaman. So nilagay natin siya sa batuhan, saka sa mataas na area. Kasi kung ilalagay natin siya sa mababang area, ang mangyayari dyan mabababad, lalo na sa tag-ulan. Pwedeng malunod yung bulate, umakyat yan, lumayas, ganun. Tsaka importante, sa ganitong vermiworm, ay kinakailangan lagi may pagkain. Pag lagi siyang may pagkain, ay ayan. So hindi naman siya lalayas. Saka may screen. So hindi namin nilagyan ng screen, wala naman kami nakikita ang manok na pag-alagala kasi yun na, is importante pag may screen, pwedeng kay ng manok. Ewan ko kung bakit hindi nag-stay yung manok namin dito sa paligid, so wala naman. Pero mas maganda na rin may screen, may bubong, yung ganyan. Yun, yung maganda ng ng vermiworm, yan, pag-aalaga ng African Nightcrawler. Bukod sa yan ang benefits niya, nabibigyan tayo ng organic fertilizer, naliles yung paggamit natin ng inorganic, yung mga urea complete, yan naliles. So maganda to sa ating saka hindi sa kailangan ng malaking space. So ayun mga kasaka, ganyan lang kasimple yung pag-aalaga ng ating vermiworm o tinatawag na African Nightcrawler. Ayan mga kasaka, in-update ko lang kayo. Yan, matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video, sobrang busy. At sa susunod may mas makikita pa kayong bago na project natin dito sa Adriana's Park. Yan. So, yun lang mga kasaka. Ayan, muli, maraming salamat sa panonood sa aking video. Ayan, syempre, sa bago sa aking channel, huwag natin kalimutan na mag-subscribe and click notification bell, share and like sa aking YouTube channel kay Juan Magsasaka. So, God bless you guys. Bye-bye.